Thank you, Lord. Your promise, yes, let's declare. Your love endures always. We'll sing my soul. My soul sing your promise, your love endures always. With gladness and sing to God. My soul sing your promise, your love endures always. Yes, my soul sing you to Lord. My soul sing your promise, your love endures always. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you, Lord. I will worship you. Amen, praise God. Sige po, tayo po ay magsisimula na sa ating gawain sa oras na to. Minsan pa tayong lahat ay tumayo at patuloy po natin na bigyan ng pasasalamat at papuri pagsamba ang ating Diyos na buhay. Minsan pa palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Yes, Jesus, we praise you. Yes, Lord, we adore you, Lord Jesus. We honor your name, Lord God. We praise your name. We worship you, Jesus. Oh, we glorify your holy name, Lord. Hallelujah. Oh, you are worthy of our praise, Lord. Oh, we worship you. We praise you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Sa oras pong ito, tunay na patuloy po na ang lahat ng papuri, ng pagsamba, ng pagluwalhati ay nararapat lang po na ibigay po natin, itaas po natin sa ating Diyos na buhay sapagkat ang ating pong Panginoon ang patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan,
ng kapahingahan na hinahanap po natin sa buhay. No po, napatuloy po natin na anuman yung mga pinagdadaanan sa buhay, anuman ang kinaharap natin sa araw-araw ng ating buhay, ay tunay po na ang pag-ibig at ang presensya lamang po ng ating Panginoon ay sapat na para po tayo ay patuloy po na magkaroon ng buhay na kasiyasiya, ng kapayapaan. Amen? Amen. So, ating pong palakpakan muli ang ating Panginoon at sambahin natin siya ng may galak, ng may pagsamba na naroon ng kagalakan sa buong puso natin. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. We thank you, Lord. We praise your name. Yes, Jesus. Amen. Let's praise his name. Hallelujah. Come on, let's clap our hands before God. Let's shout out to God. Yeah. Whoa, 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 you took up the cross, give it all for us, so that we might know grace. You gave up your crown and that sacrifice will never be the same. We will never be the same. We say, all that we are for your love. We say, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your love. We praise you, we praise you. Whoa, 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 the fight is not over, war has been won, the power of your name. Jesus Christ who made us alive will never be. Yes, we will never be the same, Lord. We will never be the same. All that we are for your Lord, yeah. All that we are for your name, Jesus. All that we are for your Lord. Yes, Lord. We praise you, we praise you. All that we are for your Lord, yeah. All that we are for your name, Jesus. All that we are. Yes, Lord. We praise you, we praise you. Oh, 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 yes, oh Lord, let's sing it to God. That you laid down your life to save a sinner's heart like mine. Yes, I surrender to you, Lord. I surrender all to you, my God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to your name. Everybody, let's say, all that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus.
praise you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Patuloy po kami, Lord, narito sa iyong harapan, Panginoon. Narito ang iyong mga anak, Lord, na patuloy na sumasampalataya sa iyo. Lord, patuloy na binibigay ang kanilang puso para patuloy kang papurihan, pasalamatan, sambahin, Lord God. That, Lord, alam po namin, Lord God, na nakakaranas kami, Lord God, ng pagsupok. Maging ang mundong ito, Lord God, na napakaraming nangyayari sa mundong ito, Lord God. But Lord, we want to be still in your presence, Lord God. Nais po namin, Lord, na patuloy, Lord, na ang buhay po namin ay naroon lamang, Panginoon. Pagtitiwala sa iyo, Lord God. Pananampalataya sa iyo, Lord, na ikaw ay may gagawin sa buhay namin, Lord God. Na ang lahat ng bagay, Panginoon, na nangyayari sa mundong ito ay may magandang dahilan, may magandang layunin sa buhay ng bawat isa. Because we know, Lord God, na ano pa man mga bagay, Panginoon, ano pa mang kakulangan na nangyayari sa buhay namin, ano pa mang pagsubok, Panginoon, suliranin, Lord God, we know, Lord God, that your grace is sufficient for us. Your love is enough for us. You are enough for us, Lord God. Thank you, Lord. Shall we worship Him? Yes, Lord. You are enough for us, Jesus. Your grace is enough for us, Lord. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Would you declare to the Lord right now and sing? Christ is enough for me. Christ is enough for me. Yes, come on, sing it to the Lord with all your heart. Everything I need is in you. We believe, Lord. Everything I need. Oh, yes. Give your worship to Jesus. Give your heart to Him fully right now. Oh, and Christ, my all in all, the joy of my salvation. There's hope, Lord, and this hope will never fade. Yes, heaven is our home. Oh, Lord, through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory.
cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Yes, continue to declare to the Lord that Christ is enough. He is enough for us. You are enough, Lord, for us. Oh, we declare, oh, Christ is enough. Oh, yes, lift your voice with, lift your heart with Him, and declare you are enough, Lord. Everything I need is in you. You are more than enough. Everything I Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for yes, everything I need is in you. 'Cause everything I ask, Christ is enough, Lord, and Christ is enough for me, Lord, and Christ is enough. We will declare, you are enough, Lord, and I will follow you. And I've decided, Lord, to follow you, Jesus, in my life. Oh, I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turn. Yes, the cross before me, Lord. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No, yes, no turning back. No turning back to Him. No turning back. 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 Yes, we will not turn back, oh Lord. We will follow you, Jesus. Hallelujah. You are enough for us, Lord. There's no place I would rather be in this world, but only in your love, Jesus. You are enough. Your love is enough, Lord. Hallelujah. Let's continue to worship Him. Be filled with His presence and with His love. Hallelujah. Hey. Oh, Jesus. Hallelujah. We'll sing it to the Lord. There's no place I would rather be in this world, but only in your love. There's no place I would rather be. No place I would rather be. There's no place I would rather be, but here in your love, here in your. Come on, sing it to the Lord. There's no place I would rather be. There's no place I would rather be. There's no place I would rather be, but here in your love, here in your love. There's no place I would rather be.
There's no place I would rather be. There's no place I would rather be but here in your love, here in your love. No place I would rather be. No place I would rather be. There's no place I would rather be but here in your love, here in your love. There's no place I would rather be. There's no place I would rather be. There's no place I would rather be but here in your love, here in your love. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want
Yes, O Lord. Control. We want more of you, Lord. More of you. We want more of your presence, Want Jesus. more of you. Oh, we want you in our life. Set our minds out. We want you, My soul Jesus. can't contain. We want your presence. We want you, Lord. We want you, Lord. We want more. Oh, we need your love. We want more of your love. Oh, your grace is enough. Your love is enough. Oh, you are more than enough for us. We want more of you, Lord. Oh, put it out to us. Yeah. Yes, Lord. Thank you, Jesus, for this wonderful life, Lord God, and wonderful day that you give to us, Lord God. Thank you for your love. Thank you for your grace. And Lord, we continually ask, Father God, pour out your love, your grace, and your blessings, Lord God, to everyone who is continually, Lord God, trusting your name and believing that you are God, you can do anything. All things are possible to you, Lord. And Lord, we thank you, Lord God, for everything, Lord God, for the life of Jesus. Alam po namin, Panginoon, ang pag-ibig mo ay sapat na sa bawat isa, Lord God. Patuloy kami, Lord God, na Lord, sa araw-araw ng buhay po namin, Panginoon, ay patuloy mo kaming punuin ng iyong pag-ibig, ng iyong presensya, ng iyong pag-iingat, Panginoon, at ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Lord God. Because we know that you can do anything, Lord God. You can do all things, Lord God. That's why, Lord, patuloy kami, Lord, na nagtitiwala, sumasampalataya sa iyo, Lord God. You are enough, Lord God. You are more than enough to us. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, na sa mga panahon, Panginoon, na nakakaramdam kami ng kakulangan, nakakaramdam kami ng panghihina. Ikaw ang Diyos na nariyan, Panginoon, upang magpaalala sa amin, Lord God, that your grace, your blessings is sufficient for us, Lord God. Lord, ang pagpapala mo, ang pag-iingat mo, ang pag-ibig mo ay higit pa, Panginoon, sa iniisip namin, higit pa sa anumang bagay, Panginoon, anumang pag-ibig na meron dito sa mundong ito, Lord God. Higit pa sa mundong ito, Panginoon, ang pag-ibig. Kaya salamat, Panginoon. Salamat dahil nananatili kang tapat sa buhay namin, nanatili kang napakabuti, Panginoon. Tunay na hindi ka nagbabago noon, ngayon at kailanman. Kahit nararapat lamang, Panginoon, na itaas namin sa iyo, ibigay namin sa iyo ang lahat ng mataas na pagsamba, papuri, pagluwalhati, pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah! God be all the glory. Palakpakan natin malakas sa Panginoon. Diyos na buhay. Hallelujah! We praise your name, Lord. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. Praise God. Pwede po ba na minsan pa bigyan ho natin ng parangal, pupuri ang Diyos. Isang palakpak para sa Lord. Praise God. So, magandang umaga po sa ating lahat. Tanghali na pala, no? So, anyway, ay salamat po sa Panginoon dahil sa kabilangan ng ating mga kinaharap, ano, o ating inaharap sa tayo. Dahil tayo po ay binibigyan pa rin po ng Diyos ng kalakasan, ano po, ng strength and sabihin natin courage, ano po, na makapag-attend pa rin po ng ganito pong gawain, ano po.
Okay? So, sa atin pong pag-usapan sa umaga pong ito, sa tanghali pong ito, ay still doon pa rin po tayo sa ating topic which is about vision. Okay? Naalala niyo po ba ang ating pinag-usapan nakaraan? So, ito po ating tatalakayin for this month of September. Okay? Na kung saan ay naibabangan natin ang ating pangitain sa kanyang iglesia. So, doon pa rin po tayo sa paksapong ito na ating pong pag-usapan sa oras pong ito. Okay? So, pwede po ba tayong tumayo minsan pa? Sige, para po ating basahin ang ating pag-aaralan sa tanghali pong ito. Okay? So, kung kayo po ay merong Biblia ay okay, bukas po kayo doon sa aklat po ng mga gawa. The book of Acts, chapter 10. Okay, sabi po doon, and verse 1 hanggang verse 8. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. So verse 3, one day at about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Cornelius stared at him in fear. Was it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Now send men to Joppa to bring back a man named Simon, who is called Peter. He is staying with Simon the tanner, whose house is by the sea. In verse 7, when the angel who spoke to him had gone, Cornelius called two of his servants and a devout soldier who was one of his attendants. He told them everything that had happened and sent them to Joppa. Lord, bless your word. Hallelujah. Sige po, tayo po muli na lumapit sa Panginoon sa panalangin. Yes, so Lord God, marami pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. Minsan pa, Ama, kinikilala po namin ang iyong patuloy na pangunguna sa bawat isa sa amin. Lord, sinasabi nga po namin na kung kami ay hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Panginoon, patuloy po kami na nagpapakumbaba sa harapan mo, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, habang kami po ay nag-aaral at nakikinig sa iyong salita sa tanghali pong ito. Nawa, Panginoon, makita po namin anumang pangitain na gusto mong ibigay para po sa amin. Hindi lang po dito sa iglesyang ito, maging sa bawat buhay po namin, maging sa bawat pamilya po namin. Ama, salamat po sa iyong salita. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat isa. Sa iyo lang po namin, Ama, ipinagkakatiwala ang aming pag-aaral ng salita mo sa oras na ito. Tanggapin niyo po ang aming papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, tayo ay pansamantala po na makaupo na. Okay, so dako na po tayo dito sa ating topic po, is about vision. So ating topic po or ating title for today is, pinamagatan ko pong Vision Brings Salvation. Ano ulit ang ating title? Vision Brings Salvation. Amen? Okay, so tunay po na ang pagitain nito, ang layunin lang po nito ay marami po tayong madalang kaluluwa sa Panginoon. Amen? That's our prayer. That's our desire sa kanyang iglesia. Dako po tayo dito sa ating introduction. Ano po? Sabi po dito, vision is so important in the ministry or even in every individual or
in our family respectively. Ang vision po ay hindi lang natin ina-address sa church. Take note of this, mga manak, no, mga kapatid, no? Pwede rin ho nating i-apply ito sa ating mga individual na buhay, maging sa pamilya po natin. Ano po? Tuloy po natin. Through this vision, sabi ron, our prayer is to focus more on evangelism. Ano na po ang dapat natin gawin? Mag-focus po tayo sa evangelism or soul winning. Okay? Kasi po pag hindi tayo nag-soul winning, hindi tayo nag-evangelize, hindi po siguro mapupulfill ang vision na binaba ng Diyos sa kanyang iglesia. Amen? Okay? So we have to work it out. Okay? Ano pa? Evangelism, sabi doon, is one of the best way to reach our goal. Okay? Especially, we are targeting not less than 2,000 souls in 10 years. Do you think kaya natin yon? Kapatid? Ha? Kaya, no? Sa tulong ng at biyaya po ng Diyos. Ano po? Okay? Siguro nga sabi ko nga, hindi naman tayo pagagalitan ng Lord kung hindi natin maabot po ito. But the important is this, mayroon ho tayong sinasabi nating mayroon tayong ginugol. Amen? Mayroon tayong tinatarget, no? Mayroon tayong gustong marating sa ipinagagawa ng Diyos sa atin. Amen? Praise the Lord. Okay? So yan po yung vision. Ano po? Yan po yung na gusto pong ipaunawa ng Panginoon sa atin. Ano po? When you speak about vision. Ano po? Now, sabi rito, what are the ingredients to make our vision reality? Alam niyo po, sa bahay, ano po, tayo po, lalo po mga nanay, ano po, lalo na po doon sa mga mahilig magluto, upang mapasarap ang kanyang lulutuin, kailangan maroon siyang gagamiting mga ingredients. Tama po ba? Ate Janet, no? Di po ba? Okay? Hindi ka lang basta-basta magluluto kahit sabi nating paksyo lang yan, no? Paksyong bangus, no? Pag wala kang ilagay na ingredients, hindi mo makakain ang bangus ngayon. Lalo-lalo na pag nabili mong isda ay ano ba ito? Yung isdang paborito ni Cory Aquino. Alam niyo yun? Ha? Lapu-lapu. Wow, hindi po. Yung, ano isda ito? Hindi tuna. Gaya yung isda ng ng Pinoy. Yon, galunggong, Gigi. Yun. Nadali ni Pastor Jeff, no? Okay? Alam niyo po, ang Gigi or galunggong, matagal na po naka-stack yan. Hello, mga kapatid. Kaya pag once binili mo yan, sabi nga natin, wow, sariwa pa, ano, kasi matigas pa eh. Pero hindi po to, ang katotohanan nun, matagal na pong nahuli yan. Doon pa lang sa mga humuli ng, tawag dito, ng mga fishing boat, weeks na po naka-stack doon sa kanilang freezer, no? At dadalhin pa sa lugar natin, ilang linggo pa yan no? Okay? Pero alam, makatsamba tayo na talagang fresh talaga, no? Okay? Ganun po yun. So, mga kapatid, speaking of ingredients, kapag niluto mo yan, lagyan mo lang ng asin at suka ng wala kang ibang lalagay, mahirap kainin. Di po ba? Nakuha niyo po ang ibig sabihin? Okay? Kahit anong klaseng pagkain o luto, ulam na gusto po nating lutuin, pag walang sapat at tamang ingredients na gagamitin po natin, kahit sabihin nating ibenta mo yan ng mura, walang bibili. Hello? No? Kasi hindi mo masatisfied ang customer mo, no? Pero mga kapatid, dito po pinag-usapan po natin, dito po sa vision na ibinaba ng Diyos
mayroon din po tayong mga ingredients na dapat po natin gawin. Amen? Okay? Hindi lang po tayo basta, sabi nga ay punta lang ng church, every Sunday, nandito tayo. Okay? Nakikinig ng sermon. And then after that, uwi na tayo. Okay? Mayroon po tayong mga ilan na pwedeng gawin, ano po, lalong-lalo po sa pagpapalawak ng ministeryo ng Panginoon. And speaking of vision, mayroon tayong mga ingredients na dapat po nating isakatuparan. Amen? Okay? So dito po ay sabi doon ay there are 3 ingredients we need in our vision. Okay? Para mapaganda po, ano? Para ma-excite tayo. Okay? Sa ating tinatarget na goal na ibinaba ng Diyos sa kanyang iglesia. Again, mga kapatid, ano po? This vision that God has entrusted unto us, that God has put in His church, ano po? Ito, mga kapatid, hindi ko lang personal, ano po? Sabi ko nga, kundi bahagi po tayong lahat. Amen? Pakisabi nga sa katabi mo, kapatid, bahagi po tayo ng vision na ito. Okay? So, dapat po, lahat po tayo, no? Okay. So, ano po ba ang unang ingredients na makakatulong sa atin para marating po natin or makamit ang goal natin sa ating church? Una, sabi doon, we must have an open hand. Okay? Dapat daw po bukas ang ating mga palad. Bukas ang ating kamay. Tingnan niyo po ang ating teksto. In verse 2, sabi doon, si Cornelius po ito, ano? He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Okay, doon muna, ano? Sa unang ano. He and his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need. So, mga kapatid, itong si Cornelius ay hindi lang siya may takot sa Diyos, kundi ang kanyang buong pamilya. Okay? Buong pamilya po niya, no? Marahil, ay ang buong pamilya na naglilingkod sa Panginoon, no? Okay? Kaya nasabi dito ang nagsulat ng aklat ng mga gawa. At walang iba si Lucas, no? Okay. Tama ba ako? Si Lucas nga ba? Okay. So, sabi doon, he and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need. So mga kapatid, hindi lang siya may takot sa Panginoon, kundi mapagmahal din siya sa kapwa. Amen? Okay? Nandun po yung kanyang willingness na i-extend ang blessing sa ibang tao. Okay? Kaya po, nabanggit dito na sabi doon, mayroon siyang bukas na palad. Okay? Alin po, speaking of open hand, ano po, sabi nga natin, kapag ito lang yung ilustrasyon na simple, ano? Kapag gusto mong dumukot ng barya sa bulsa mo, subukan mong isara ang iyong kamay. Subukan mo. At dudukot ka ng pera, do you think makukuha mo yung pera na nasa loob? Ha? Palagay mo kaya, Kuya Dong, makukuha mo yung barya? Ha? Gusto mong bigyan si Pastor, Pastor, love gift ko sa'yo. 100 to. Kaya lang, nakasara yung kamay ko hindi ko makuha eh. Diba daw? Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, na dapat po sa isang mananampalataya, or sa atin, ano po, hindi lang, na dapat po ay mayroon tayong tinatawag na bukas kamay. Ano po? Okay? Upang may share din natin yung blessing sa iba. Amen? Okay? So, ganyan, marahil, ito po yung aking pagkaintindi sa buhay po o sa katauhan ni Cornelio. Okay? Hindi lang siya
tunay na may takot sa Panginoon, ang pamilya na. Hindi lang siya ay may pagkilala sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos, kundi maging sa pagkakaroon po ng pagbahagi ng pagpapala ay maluwag para sa Kanya. Amen? Okay? Meron siyang open hand. Ano po? So dito sabi nga, unang ingredients na that we can, or kaya ko ng masarap na ulam. At bigyan ko yung aking kapitbahay na ito. Subukan ko lang. Kung hindi niya ako, bigyan ng malaking pansin. Okay? Alam niyo po, pag ganun ang ginawa natin, ano po, at ipinakita mo, doon sa taong yon, I believe, mapapalapit ang buhay niya o ang loob niya sa iyo. Tama ba? Amen? Tama po yan, no? Okay? At the time na pag nakita mo na, nakuha na niya yung loob mo, nakuha mo na yung loob niya, kapatid, ito na yung pagkakataon na pwede mo nang ibahagi ang salita ng Diyos sa Kanya. Amen? Nakuha niyo po ang point ko rito? Okay? So, kahit gano'n kasungit na tao yan, kapitbahay mo, mahalin mo pa rin. Kasi ang utos ng Lord ay, love your neighbor as yourself. Amen? Okay? So, unang ingredients po natin ay we must have an open hand. Sabi doon, it means, dito po, you are generous in giving. Now, napapalo po dito. Sabi doon, una, by giving our tithes faithfully. Bakit kayo napunta sa tithes? Ano po? Alam niyo po mga kapatid, sa church po natin, ano po? Ang church, mga kapatid, isang bagay na tayo, ang iglesia po ay pagpapalay ng Panginoon kung ang mga anak niya ay tapat na nagbibigay ng kanyang ikapo. Hello? Are you still there? Okay? So mga kapatid, ang ikapo ay mahigpit na bili ng Panginoon sa atin. No? Nasabi doon, in Malakay 3:10, hayaan mo na ibigay sa Panginoon ang iyong 10%. Okay? At sa pamagitan nito ay mapupunuan ang pangangailangan ng kanyang templo. Okay? Palalang po lang po ito, mga kapatid sa atin. Palagi na natin yan ito. Even sa giving, sometimes palagi yung na-exhort about sa tithes. Ano po? Okay, ano pa? Hindi lang maging tapat po tayo sa pagbibigay, ano pa? Maging sa ating offering din. Ano po? Okay? Now, ganito mga kapatid, sa inyo po na mga nagtatrabaho, mga tumatanggap ng sweldo, once you give your tithes, hindi na hulugan na nagbigay ka na sa Panginoon. Di pa po. Unless na hindi ka pa nagbibigay ng iyong offering. Okay? Diba nagbigay ka ng 1,000 or 500 na tithes at nagbigay ka ng 200 para sa offering, doon mo pa lang masasabing nagbigay ka na sa Panginoon. Okay? Alina po. Now, ano pa? By giving to the needy. Okay? Katulad po ng ginawa ni Cornelio. Okay? Nakita po niya ang pangangailangan ng kanyang kapwa, kaya po meron siyang tinatawag na open hand or open-handed. Amen? Ano po unang ating ingredients? Para magkaroon po o mag-materialize ang vision na marami po ang maligtas. Ano po ang una? Kailangan we have an open hand. Okay? Take note of that. Okay? Kasi sabi nga, ang kuripot na tao ay kailanman magiging kuripot hanggang habang buhay. Ano po? Ganon po yun. Okay. Ikalawa, second ingredients. We must have a prayer brigade. Ano na po? Kala ko ba, Pastor? Fire brigade lang meron. Mayroon na palang prayer brigade ngayon. Wow, ibang ano yan, ha? Okay? So mga kapatid, gawin po natin itong prayer brigade. Amen? Okay?
Sabi dito, brigade means a disciplined group. Isang samahan ng mga disiplinado. Kapag sinabi pong brigada, ano po? Parang isang sundalo na a division of an army, ay ito po yung tinatawag pong brigade. Okay? So sa church po, pwede ho natin gawin po ito. Speaking of prayer. Okay? Nakuha niyo po, mga kapatid. So, mayroon po tayong, sabi dito, una, na para maging effective po ang ating prayer, mayroon po tayong tinatawag na prayer partner. Okay? So, mamaya po, after ng ating huwag kayong masyado after ng preaching po natin, after tayo magbigay po ng ating offering, bago po tayo mag-close in prayer, ay situit po, mayroon na po kayong nakuhang prayer partner. Okay? Ako, una ang pwede kong gawin, ang asawa ko, mismo. No po? At pwede rin akong kumuha pa sa ibang kabataan natin. No? For at least marami. No? So kayo, ngayon pa lang, pwede na kayong pumili kung sino yung magiging prayer partner ninyo. Okay? Mamaya ko na lang explain further ang patungkol po dyan sa prayer partner. Ano pa? Yung tinatawag po natin corporate prayer. So marahil ito po, yung corporate prayer ay ginagawa po natin sa church. Ano po? Pag meron tayong prayer meeting. Ano po? Yun po. Ang tinatawag po natin corporate prayer. So dito tabi doon, balikan po natin about a prayer brigade. Sabi ko nga last Sunday, ang vision ng Panginoon na kanyang ibinaba sa church, magiging epektibo lamang po ito kung atin pong hihilingin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Sabi ko, anything na wala kang, or sabi natin, you have no material things na pwede mong iambag para po sa pangailangan ng church. Pero sa prayer, lahat po tayo ay pwedeng maging bahagi po nito. Amen? Kahit sino, ano po? Kaya po natin gawin ito. Prayer lang po. At oras lang ang hinihingi po dito. Okay? So, yun po. A disciplined believer is a prayer warrior. Pag disiplinado kang Kristiyano, disiplinado kang mananampalataya, ikaw ay masasabi nating a prayer warrior. Amen? Kasi alam mo mga kapatid, palang nating binabanggit, palang nating sa mga preaching, sa mga teaching now about prayer. No? Ako mismo, di ko rin nga kayo pwedeng ipagmalaki sa inyo kung si pastor nga ba talaga nagpe-pray. Okay? May kakulangan din po ako, no? Okay? Pero dito po ang hinihingi ng Panginoon ay tutukan po natin sa panalangin ang pangitain na ibinigay niya sa kanyang iglesia. Amen? Okay? Ano ang kailangang ingredients natin? Ano? We must have a prayer brigade. Na po? Daan po natin sa panalangin, no? Ang Diyos ang kikilos sa kanyang pangitain, sa kanyang iglesia, sa pangitain na kanyang ibinaba sa atin. Amen? Nasundan po natin? Okay? Bago po tayo pumunta doon sa ating katlo, anong una? First ingredient po natin? We must have an open heart or open hand in giving and extending our blessing to others. Especially sa pangangailangan po ng church. Ano po? Okay. Huwag po tayong matakot, na magbigay po para po sa Panginoon. Okay? Hindi po tayo dapat matakot. Now, dito na po tayo sa ating third point or third ingredients. Sabi ron, pangatlo po ay, we need a one spirit, one mind, and one goal. So mga kapatid, kapag tayo po ay nagkaisa lamang dito sa isang layunin na ito, no? Nagkakaisa po ang ating espiritu
no? Sa pangitain na ito na binaba ng Diyos, no? Mayroon po tayong tinatawag pong one mind and one goal. Naniniwala po akong hindi mahirap ang pinagagawa ng Diyos para sa atin. Amen? Pero pag tayo po ay nag-iba-iba, no? Okay? Nagkanya-kanya po tayo. Mahirapan po nating parating ang ating ginugol sa church. Amen? Okay? So, napakalaga po mga kapatid na sa isang bagay ay nagkakaisa po tayo. No? Napakalaga po yan. Sabi na, in one spirit. Dapat iisa ating espiritu. Ano po? Dapat, ibig sabihin na yung spirit na nagbibigay ng lakas sa atin para magpatuloy sa Panginoon, paglilingkod, dapat isa lang yun. No? Okay? Kuya Eric, pwede ba pakiano ng konti? Kunting last lang. So, yan po, ano? Hindi lang one mind. Ibig sabihin, mga kapatid, yung sa bawat saglit ng buhay po natin, sa anumang mga pinaplano ng buhay po natin, hindi ho nawawala po ito. Hello? Okay? Hindi nawawala po itong vision na sinasabi natin dito sa church. Amen? Yan po yung ibig sabihin na in one mind. Okay? Hindi nawawaglit sa'yo, no? Hindi ko na sinasabing araw-araw, yun na lang isipin mo, no? Baka mamaya, ma-pressure ka pa, no? Okay? Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Kasi sa dami na isipin mo, no? 10 churches, 10 pastors, may church building pa, may lot area pa na gano'n, no? 2,000 souls, 1,000 baptized believers, may sasakyan pa. May dagdag pa dyan eh. Wala pa tayong budget, ano po? Which is 2 million. Maliit lang yon. Okay? So kung isipin po natin lahat yan, wow, pastor, kaya yon? Di po ba? So, hindi pa, no? Ang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, na sa ating mga bawat pinapanalangin sa Panginoon ay nagkakaisa po tayo sa isang espiritu, sa isang kaisipan at isang layunin. Mukhang lalong humina. Pakikira pa. Okay? So yan po. So, we need one spirit, one mind. Pagka po nun nito, ay sabi doon, it means we are in one in common. We flow in one direction. Okay, naku po, it means, ang kahulugan po dito ay we are one in common. Yun, una pala yung in. We flow in one direction. Walang sumasalungat. Ano po? Okay? Dapat, kung ano yung agos, doon tayo. Amen? Dapat po ganun. Kasi once na mayroong, ano ba naman yung pinagagawa ni pastor? Ang dami ko na nga problema sa bahay, ang dami ko na problema sa trabaho. Tapos dito sa church, bibigyan pa tayo ng problema ni pastor. No? Okay? So, hindi ganun po ang ibig sabihin. Ano pa? Okay? Na, kung ano po yung ninanais para sa kaganda po ng resulta ng pangitahin ng Diyos, dapat po sinusuportahan po natin. Amen? Support lang naman ang kailangan na gusto kong matanggap sa bawat isa sa atin. Ano po? Okay? Your support is enough. Ano po? Sabi nga sa kantay, Christ is enough for us. Okay? So, pag tayo po ay nagsuportahan, nagtulungan po sa vision na ito na ibinaba ng Diyos, alin po, hindi madali or hindi mahirap na hindi po natin magawa po ito. Amen? Kaya po, ang cooperation lang po natin ng bawat isa ay napakahalaga. Ano po?
So una, sabi nga dito, we must support the ministry in all aspect. And kailan sabi doon, walang mag-disagree. Ano po? Okay? Kasi once nag-disagree ka, ay una pong magiging problema nito, parang magiging rebellion po tayo sa Panginoon. Ano po? Okay? Katlo, sabi doon, we carry one's burden. Nagdadalahan po tayo ng pasanin ng bawat isa sa atin. Okay? Now, sabi nga ng Galatians 6:2 ay sabi ron ay carry each other's burden. And in this way, you will fulfill the law of Christ. Mga kapatid, speaking of burden, marahil po ay sabi niyo, teka muna pastor, mukhang pabigat yata ang gusto mong i-ano sa amin. Sa burden po, speaking of burden, mga kapatid, dalawa po ito, sa aking pagkaintindihan po. Okay? Pag sinabi nating may burden ka sa ministry, una, mayroon kang desire na makatulong. Amen? Yan po yan. Ngayon, pag sinabi nating burden na pabigat para sa'yo, yun po yung problema. Okay? So, dapat po, speaking of burden, dapat mayroon kang desire na makatulong para maayos or may ma-accomplish o marating yung ginugol po natin. Amen? Nakuha niyo po. Kasi kung doon ka mag-stick sa burden na pabigat or pahirap sa'yo, ay, marahil magda-doubt ka. Ang tendency nito, lalabas ka na sa ministry. Okay? Kasi hindi ka na part ng burden doon sa ibinaba ng church. Kaya po, speaking of burden, napakalaga po ito mga kapatid. Ano po? Okay, na dapat yung ating pananaw sa burden, ano ba kaya ang burden sa Tagalog? Pasanin. Oyo, tama ka, pasanin. Ano po? Dapat ay yung makatulong. Ano po? Hindi pabigat. Okay? Kasi kung ang definition mo ng burden ay pabigat sa'yo, hindi ka talaga pwedeng makatulong sa pagunlad ng ministry ng Diyos. Amen? Nakuha niyo po. Okay? So dapat, doon po tayo sa definition na tayo'y magiging bahagi ng pangitain. Amen? Nakuha niyo po. Okay? So yun po. Sabi pa, don't think this vision is burden, but a privilege. Okay? Huwag mo nating isipin na ang burden ay pabigat nga, kundi ito ay privilege. Ibig sabihin ng privilege, ito po ay may benefit, May pakinabang sa atin. Amen? Again, mga kapatid, sabi ko nga, this vision na ibinaba ng Diyos sa kanyang church. Ano po? Sabi ko nga, ito po ay hindi sa akin galing. Parang inano lang ng Lord, Okay? Na sabi ko nga, dapat sa church niya, sa church ng Panginoon, dapat mayroon tayong tinatawag na ginaguide, or mayroon tayong tinitingnan, mayroon tayong ginugol na marating po natin. Kasi nga, kung wala ka talagang plano, wala ka man lang sinasabi po nating dreams, or desire, wala eh. Magiging kontento ka na lang doon sa kung ano nakukuha mo sa araw-araw. Amen? But, if you have a vision na talagang ibinaba ng Diyos dito sa kanyang church, kikilos po tayo. Kaya nga po, mga kapatid, sabi ko nga, ang vision ay hindi lang natin pwedeng i-apply
sa loob po ng iglesia. Pwede nyo natin gawin sa ating mga tahanan. Okay? Sa trabaho natin. Ano po? Alam po, i-share ko lang po sa inyo ito, no? Speaking of vision. Nung dati pa po, ako ay umaten sa church. Ano po? Wala pa akong asawa no time, binata pa ako. One time, nung nag-antay po kami para bumukas ang second service, at doon po ako nakatayo sa labas ng church na yan. At nakikita ko po ang mga tao na nag-antay din para buksan ang second service. Nakita ko po may mga nanay na bitbit ang kanilang mga anak. Okay? Mother po yan, no? Bitbit yung isang bata na I think 3 years old at mayroon pang nakaalalay na 2 bata na malilit pa rin lang. Nakita ko, sabi ko, Lord, balang araw, marahil, gusto ko rin maranasan yung ganon. Pag ako'y nakapag-asawa, may anak ako, dadalhin ko sila sa church. No matter things happen. Ano bang mangyari? No? Yun ang aking no? Yun ang visualize ko. Yun ang nakita ko. Ano po? So, mga ilang panahon nangyari po. No? Okay? At nung may anak na kami, ando pa rin struggle, kahit that time, ang wife po, ayaw pa rin, parang, ando pa yung hesitant na pumunta ng church. Pero sabi ko nga, Lord, ito yung ito yung gusto ko mangyari sa pamilya ko. Okay? And, siyempre, nagtuloy-tuloy kami na nag-church at hanggang sa mapunta kami ng Cavite. Ano po? So, maraming panahon na dumaan. No? At marami ding problemang dumaan. Hello? Pero, mga kapatid, ang kabutihan lang, ang kagandahan lang po dito at ang kabutihan ng Diyos na yung nasabi ko sa isip ko noon, nasabi ko, Lord, darating din ang panahon na mayroon din akong pamilya na dadalhin ko sa Panginoon. At sa madaling salita, yung hiniling kong yun sa Panginoon, yung ipinakita niya sa akin na pangitain na yun, nagkatotoo. Amen? Okay? Ganun po yung vision. Ano ba? Ganun po. Kaya sabi ko nga, vision can apply not only in the church, not only in your job, but specifically sa magiging pamilya mo. Amen? Yun po yung mga magandang gusto mangyari ng Panginoon para po sa atin. Okay? Kaya po mga kapatid, ganun po, no? Okay? So, yun po. Kakat na lang po natin. Now, diretso na po tayo dito sa tinatawag po natin transition. Now, before tayo mag-conclude, sabi rin nga dito, mayroon tayong 3 bagay, ingredients na ating pinag-usapan na para maging epektibo yung vision na binaba ng Diyos sa kanyang iglesia. Okay? Una sa lahat, ano yun? Kailangan mayroon tayong open hand. Okay? Dapat bukas ang ating palad. Sa ano man pwedeng nating i-extend na tulong. Hindi lang sa church, hindi lang sa pamilya natin, and even to other people. No? Okay. Ano pa? Ano pa? Dapat mayroon tayong tinatawag na prayer for heart. Mayroon tayong tinatawag pong prayer brigade. Sabi ko kanina. Ano po? And lastly, kailangan po nagkakaisa po tayo sa isang layunin na ibinaba ng Diyos sa kanyang church. Amen? Now, dito po sa ating conclusion, sabi doon, now, how this will be a reality? Mga kapatid, isang bagay lamang po ang dapat po nating malaman. Una, we must to believe in the power of the Holy Spirit. Amen? Sa time po natin, mga kapatid, sa panahon po natin ito, ang tunay na makapagbibigay lang po na sa atin ng lakas, no? Sa ating paglilingkod sa Panginoon,
is no other than the leading of the Holy Spirit. Amen? Holy Spirit lang po, magtiwala lang po tayo sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu Santo. Ano pa? We must believe in the promise of God. Ano ba ang pangako ng Diyos sa atin? Di ba? Sabi nga ng Jeremiah 29:11, no? Kayo na magsabi noon. Baka alam nyo, no? Okay? Sabi ng Lord, I will, ano sabi niya? Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Okay? Isipin niyo po, noon pa lang, no? Pilinano ng Diyos na tayo po ay pagpalain. Okay, ano pa? Sabi ng, believe in the words of Christ. Paniwalaan po natin ang salita po ng Panginoon. Nasabi niya, hindi ko kayo iiwanan ni pababayaan man hanggang sa dulo ng daigdig na ito or sa dulo ng mundong ito. Okay? So mga kapatid, ito po, magmamaterialize po itong vision na to na binabawa ng Diyos sa kanyang iglesia kung gagawin po natin ang tatlong bagay na ito. Patuloy lang po tayong magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos, sa pangunguna ng Banal na Espiritu Santo, at sa pangako ng Diyos na kanyang ibinaba para po sa atin. Amen? Do you think vision is necessary in the church? Amen? Di ba yung pinag-usapan natin nakaraan? Do you think vision can be accomplished? Ma-accomplish pa natin ito, mga kapatid? Of course. Okay? Sa tulong po at biyaya po ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Diyos sa oras pong ito. Thank God. Praise the Lord. Sige po, tayo ay tumaya po lahat. Pong ito. So mga kapatid, sa prayer pong ito ay sabihin po natin sa Panginoon. Okay? So tayo po ay patuloy na lumapit sa Lord sa oras na ito. Sige. Tayo po ating close our eyes and kausapin po natin ang Lord. Okay? Sige. Magkaroon muna po tayo ng ating individual na prayer. Sige po. Okay? Sige po tayo manalangin. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, nais ko po na magkaroon po ng bahagi sa vision mo sa iglesia pong ito. Tulungan mo kayo, Panginoon. Bigyan mo kami, O Diyos, ng desire na maging bahagi, maging pagpapala sa iyong ministeryo, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po. Gabayan mo kami, pagpalain mo, Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Okay? Kung po ay naibigay niyo na po ang inyong prayer sa Lord. Sige, tayo patuloy na magpasalamat sa oras na ito. Yes, Lord God. Aming Ama, marami pong salamat sa pagkakataon pong ito. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na siyang gabay namin upang makita po namin ang pangitain na iyong ibinaba sa iyong iglesia. Lord, hindi po madali na gagawin po namin itong vision na ito kung kami po, Panginoon, ay hindi mo sasamahan. Ama, kailangan po namin ang iyong pangunguna sa bawat isa sa amin, O Diyos. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga estratehiya na dapat po namin gawin. Bigyan mo kami ng karunungan, Ama. Katalinuhan na nagmumula lamang sa iyo, O Diyos. Gabayan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ang aming trabaho, ang aming mga hanapbuhay, maging ang mga pag-aaral ng aming mga anak, maging sa mga kaluluwa pa na inyo pong ipagkakatiwala sa amin. Ama, ang dalangin po namin sa oras na ito, tulungan mo kayo, Panginoon, na abutin
ang mga taong wala pa sa aming Panginoon Jesucristo. Lord, ang tunay na layunin mo, Panginoon, kung bakit mo ibinaba ang bisyo na ito, ay upang mapalawak ang evangelism, ang pangangaral ng iyong salita sa aming lugar, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang bawat isa. Maging ako, Panginoon, na kanilang or na ako na iyong itinalaga sa iglesia pong ito. Lord, tulungan mo kami, O Diyos. Bigyan mo kami, Panginoon, ng sapat na resources, Lord God. Nang sa gayon, ay patuloy na ang iglesyang ito ay tatakbo. Patuloy na ipagpapatuloy ang gawain sa lugar pong ito, Panginoon. Hallelujah. Ama, maraming pong salamat sa iyong mga anak na narito. Maging sa iba pa naming mga kapatid na nagnanais din na maging bahagi ng pangitain na ibinaba mo sa iyong iglesia. O Diyos, maraming pong salamat sa iyong pangungusap, sa iyong pangunguna sa amin, sa tanghali pong ito. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Salamat din sa presensya mo, O Diyos. At higit sa lahat, sa pangunguna ng banal na Espiritu Santo. Panginoon Jesus, maraming pong salamat. Maging sa iyong pangako, Panginoon, sa amin, that you will never, never leave us nor forsake us, Lord God. Ama, salamat din po. Maging sa mga pangako mo na iyong binitawan para po sa amin. Maraming po salamat, Ama, sa tagumpay na patuloy mong ipagkakaloob sa iyong iglesia, maging sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Patuloy po namin ibinabalik ang papuri, ang pagluwalhati, at ang pagdakila ay sa iyo lamang, Panginoon. We bless you. We honor you, O God. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Sige po, tayo'y makakupo na. At dako na po tayo sa ating pagkakaloob. Your presence can get all the good things here.